O mga kababayan, narito po ang sitwasyon sa labas ng Davao Airport ngayon. Andyan pa rin ang pwersa ng ating kapulisan mga kababayan na sinasabi nilang nag-Simex daw sila mga kababayan, simulation exercise. 2 araw na! Kahapon at ngayon, parang may cheesy, di ba? Yung simulation exercise mga kababayan, usually ilang oras lang yan, pero 2 araw na sila mga kababayan at lalong dumami. Oh, nireport po yan ng GMA. Oh, yung babaeng yan mga kababayan, taga GMA. At kung inyong makikita mga kababayan, familiar na familiar ang kanilang mga datingan, di ba? Yung mga mayroong riot gear, may mga helmet na blue, naka-bulletproof, at etc. mga kababayan, na yan din ang ginawa nila bago nila hinuli si Kibuloy. Oh, ilang buwan silang nagtik-tik doon mga kababayan sa Davao City. Bumalik na naman ang mga pwersa ni mga Agba. At eto, nakaabang sa airport mga kababayan, 2 days na. At although mga kababayan, mukhang hindi ito tungkol sa ICC. Dahil wala pang nilabas na warrant of arrest ng ICC at andun pa sa Hong Kong si PRRD. At kahit pa nasa Hong Kong si PRRD mga kababayan, pwede naman siyang hulihin doon ng Interpol dahil miyembro po ng Interpol ang Hong Kong. Pero ayon kay Roque, iba itong pag-aaresto ngayon kay PRRD. Possibly mga kababayan, ito yung tungkol sa kasong isinampa ni Torre. Oh, kaya nga mga kababayan, yung itsura, yung parang pwersa ni Torre nung hinuli si Kibuloy. At eto ang nakakapagtaka mga kababayan Diba sa tuwing nasasabit itong si Bangag, sa kontrobersiya mga kababayan, ang lagi nilang pagtakip sa issue ay yung ipapa-aresto na si Duterte. O eto na naman ngayon mga kababayan. Dahil pumalpak si Ngagba mga kababayan doon sa bumagsak na tulay na nire-retrofit nila. At yung issue sa Bicam na andun na sa Korte Suprema. Ito naman mga kababayan, para mamatay ang issue, activate ang kanilang alas mga kababayan na arrest Duterte na. Oh, panoorin niyo po ha. Oh. 18. Oh, mga with full riot gear mga kababayan. Simex daw yan ha? Simulation exercise, 2 days na? Andyan pa rin? Dahil hindi pa nakarating si Digong at dadaan dyan sa airport? Good morning mga kapuso. Oh, GMA yan ha? Legit ito mga kababayan. Ay Davao International Airport. Oh, andyan sa Davao International Airport. Sa kong likod. Personahin niya sa RMFP. At hindi lang po yan mga kababayan, mayroon pa doon mismo sa airport mismo nakaaligid. Ang dami! Pwede mo, practice lang kami ma'am. Practice lang. Oh, practice daw. Since when kayo nag-practice ng ilang araw dyan sa airport na naka-riot gear? Pero how often do you conduct? Yan rin ang kanilang sinabi dati mga kababayan. Nung inaresto na si Kibuloy, nag-Simex lang daw sila. Nagpa-jogging-jogging pa nga sila sa Davao City mga kababayan. And then, ayun, tinarget si Kibuloy. Exercise. Usually ma'am, para ma-rehearse lang yung tropa ma'am. Kung dati mga kababayan, 5,000 yung pinadala kay Kibuloy. Malamang, ngayon, baka 100,000 na pwersa ng kabangagan mga kababayan ni Torre ang ipadala dyan. Walang refreshment. Wow, refreshment! Ano yan? Soft drinks? Tapan ma'am ba? O, ano pa yung mga Refreshment ka dyan. kailangan idagdag. Opo. Mm. So this Kasi is ma'am, kailangan itong si Dima, kailangan synchronization din ma'am. Kasi dapat din yung tropa, hindi pa nakagkala. Oh. Tatlong police vehicles ng regional And then mga kababayan, kahapon at kagabi, di ba nakita nyo ang daming dumating? Kahapon pa yan sila mga kababayan. At ang tanong, bakit may Simex bang ilang araw? Mobile Force Battalion Oh. o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao Meron tayong naaamoy na hindi maganda talaga mga kababayan dito. International Airport. Meron plano na mga bangag. Nag-espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report The same scenario na naman, baka yan na naman ang i-take over ninyo pagkatapos sa KOJC, ang airport naman. At yung mga tauhan ng mga pulis mga kababayan na pinadala dyan, dyan lang natutulog sa sahig. pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Kung magsiserve ito ng warrant, pwede itong huliin sa Hong Kong dahil miyembro ng Interpol ang Hong Kong mga kababayan. umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniyan ng simulation exercise. Bakit 2 araw na? Cheesy masyado, no?
Dagdag pa ng opisyal, regular At lalong dumadami habang hindi pa umuwi si ang PRRD. isinasagawang Anong plano ng mga bangag mga kababayan? simulation exercise ng RMFB at ang pagde-deploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling ha, Mr. Policewoman. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa O hindi nga listahan kasama? At yung sa initial na mga suspects mga kababayan, wala mang pangalan ni Digong. It's either mga kababayan, ginagawa ito ni Ngagba para takutin si Duterte at para ma-divert ang usapan mga kababayan doon na naman kay Digong sa pag-aresto sa kanya. Dahil sumabit na naman mga bangag mga kababayan. At the same time, malaki ang chance mga kababayan na talagang huhulihin nila si Duterte mga kababayan base doon sa kasong isinampa ni Torre. At ang purpose sigurado nila mga kababayan para hindi ito makasali-sali sa pagkampanya sa PDP laban dahil nagmamagnet siya ng tao. ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Anong sabi nung si J. Ruiz? May narinig, may narinig daw siya mga kababayan na tungkol dun sa pag-aresto kay Digong. Fake news! Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Sige, subukan nyo. Dahil masasampahan kayo ng kaso. Mahaharang yan ng Korte Suprema mga kababayan. Benedict, Sigurado. sino ba yung mag-aanunsyo kung sakaling may lalabas nga na arrest order kay dating Pangulong Duterte? Ayon kay ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Ponti, ang head ng Eto na naman tong di ba? Bidang-bida yan sa Quadcom. Itong babaeng parang may kagat-kagat na salbabida mga kababayan. prosecutor na Tuwang-tuwa ang animal, Inline ito sa mga makakaliwa. Diyos mio. Yung talagang nagka-target kay Digong na mapin down si Digong bilang ganti dahil napulbos ang kanilang hanay. International Criminal Court na si Karim Khan. Diyos mio ang Ayon pa kay Attorney Conti, Uy, ilayon yung kamera dyan sa... Ay, nako. kung i-anunsyo ito kaagad, posible anya na mawalan ng pagkakataon para mahuli ang isang tao na Nakatakas na, if ever mga kababayan na mayroong ICC warrant of arrest, wando na sa Hong Kong. And Hong Kong mga kababayan is a part of China. Kaibigan ni Digong. isuhan ng arrest warrant. Kung mayroon man, hindi nyo rin mahuhuli si Duterte. Abogado na wala sila sa posisyon upang kumpirmahin ang pagsisilbi ng naturang warrant dahil Ang ingay ng busina! Bakit nandyan ka sa kalsada? Forward! ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng abogado na dahil nasa Hong Kong, kung sakaling may dumating na arrest warrant, ay Pwede mo siya hulihin doon to Interpol. Member lang yung Hong Kong hindi kaagad ito maaaresto kung hindi kikilos ang Hong Kong Police. Yun kung papayag si Xi Jinping. At kung ganoon ay posible pa anyang idaan sa diplomatic action ang pagpapahuli rito. Bukod sa pag-aabang, may puwang Masaya yan si Bangag dyan mga kababayan dahil hindi na makakauwi si Digong ng Pilipinas if ever. Panahon pa naman ng kampanya. Kailangan si Duterte mga kababayan. Pero anyway, andyan pa rin si Sara. din ang publiko para ma-pressure si No Pangulong problem. Ferdinand Marcos Jr. upang siguruhin Ganyan kahudas ang gobyernong Bangag mga kababayan. Yung taong nagbalik sa dangal ng kanilang pamilya, na-rebrand ang kanilang pangalan mga kababayang Marcos na bulok. Ito ang isusukli nila, ipagkakanulo si Digong mga kababayan doon sa mga banyaga. Kapwa Pilipino, huhulihin mo, ibigay mo sa banyaga, animal ka. Isang katraydoran yan mga kababayan, hindi lang dahil kalaban sila sa politika, kundi bilang Pilipino, napaka-traidor mo. Isinuko mo ang iyong pagka-Pilipino. Kung gayon, lumuhod ka sa mga dayuhan. kilalanin, respetuhin at ipatupad ang request o order ng Bakit kasi itong salbabida, itong babae ang laging ini-interview mga kababayan, alam natin ang affiliation yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office Ad Interim Secretary Ito, J. fake news, Ruiz, nabatid nila ang nasabing arrest warrant mula sa ICC. We've heard that an arrest warrant has been issued. Wow! Presidential Miscommunications Office.
Nagbabalita na mga kababayan, ang heard lang, base sa kanyang nadinig. Kanino ka nakarinig yan? Pangalanan mo, ungas. Otherwise, fake news ka. At handaan niya ang pamahalaan sa anumang pwedeng mangyari. Pero sa isang hiwalay na statement, sinabi naman ni Palace Press Eto, wala sila coordination mga kababayan. As usual, gaya nung 200 million. Officer Claire Castro na invest. wala pang kumpirmasyon ng Malacanang hinggil sa nasabing ICC arrest warrant. Mga ulol mga kababayan, huwag na kayo makinig dyan sa mga ulol. Dahil mauulol din kayo. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.